Nagsisimula ang kwento sa isang makapal, kagubatan na nababalot ng ambon kung saan nakatayong mag-isa ang isang batang babae na nagngangalang Sila. Nakatutok ang kanyang tingin sa walang buhay na katawan ng isang lalaking tupa na nakasabit sa mga sanga sa itaas. Ang nabubulok nitong anyo ay isang nakagigimbal na tanda. Si Sila ay bahagi ng liblib na relihiyosong kulto na binubuo ng mga babae at babae. Lahat ay nakatuon sa iisang magnetic leader na tinatawag nilang pastol. Ang komunidad ay nahahati sa dalawang tungkulin. Mga asawa at mga anak na babae, bawat isa ay minarkahan ng kulay ng kanilang mga damit. Si Sila, anak pa rin, ay nagsusuot ng asul. Malayo ang tirahan nila, mula sa labas ng mundo, napapaligiran ng kalikasan at nakatali sa mahigpit na mga ritual. Ginagabayan sila ng pastol sa pamamagitan ng mga awit, sermon, at mahigpit na mga tuntunin. Pinapanatili silang umaasa sa kanyang pamumuno. Nagbabala siya na ang daigdig sa kabila ay nilaso ng katiwalian. At nagpapaalala sa kanila na maswerte silang napili. Si Sila ay mukhang masunurin, ngunit ang kanyang tahimik na mga tingin ay nagpapahiwatig ng isip na gumagala. Curiosity flickering sa ilalim ng surface. Sa isang seremonya, nasaksihan niya ang panganganak ng kambing. Kaganapan na itinuturing na parehong sagrado at simboliko. Nang maglaon ay lumalakad siya kasama ng iba pang mga anak na babae. Nakikinig habang pinupuri sila ng pastol sa pagiging dalisay at hindi nagalaw. Di tulad ng asawang spoiled. Isang asawa na kilala lamang bilang ang nahihiya na asawa ay namumuhay sa hiwalay. Ang kanyang mukha ay may gallows at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Madalas na natuon ang atensyon ni Sila sa kanya. Nang gabing yun, nagtitipon ng grupo upang salubungin ang pastol pabalik mula sa isa sa kanyang maraming nag-iisang paglalakbay. Pinag-aaralan siyang mabuti ni Sila. Yung ekspresyon niya, hindi mabasa. Kapag oras na para matulog, ang isang nakababatang anak na babae ay tahimik na humihingi ng isang kwento bago matulog. Ngunit mabilis siyang pinatahimik ng mga asawa. Ang pastol lamang ang maaaring magkwento. Nang maglaon, may nakita si Sila na nakakaligalig. Mula sa malayo, nakita niya ang pastol sa kanyang pribadong kanlungan kasama ang isa sa kanyang mga kapatid na babae. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ito, ngunit ngayong gabi, mas matagal siyang nanunood. Hindi makaalis ng tingin habang gumagawa sila ng mga intimate acts. Pagsapit ng umaga, magsisimula ang ritual ng pagpapaligo sa pastol, isang seremonya na may hangganan sa pagsamba. Ang presensya ay itinuturing bilang banal. Hindi nagtagal, si Sila na mismo ang pinaliguan ng mga nakatatandang asawa. Matanda na siya, at malinaw na malapit na siya sa threshold ng pagiging asawa. Mamaya siya ay ipinadala upang bantayan ang kawan. Ang araw ay kalmado, ang mga tupa ay nanginginain ng mapayapa, ngunit siya ay nakatulog. Kapag nagising siya, nalaman niyang nagsilang ka ng isang patay na tupa. Sa parehong sandali, napagtanto niyang nagsimula na siyang magregla ng isang mapanganib na katotohanan sa kanilang mundo. Kung saan ang pagdurugo ay nakikita bilang maruming dahilan para sa pagpapatapon. Itinago niya ito sa takot sa maaaring gawin ng pastol. Noong gabing yon, wala siyang sinasabi, ngunit ipinaalam ng mga asawa sa pastol ang kanyang pagkabigo na protektahan ang tupa. Sa halip na parusahan siya, pinatawad niya ito. Isang malinaw na hakbang para palapitin siya sa ilalim ng kanyang kontrol. Maya-maya, napuputol ng mga headlight ang dilim. Dumating ang mga pulis na may huling babala. Dapat nilang lisanin ang kagubatan, ang kanilang tahanan, ang kanilang mundo ay nagtatapos. Kinaumagahan, ang pastol. Tinitipon sila, kapansin-pansing bumagsak sa lupa habang nagsasalita siya tungkol sa isang pangakong lupaing naghihintay para sa kanila. Ang mga asawa at mga anak na babae ay umawit ng kanyang mga salita ng may debosyon. Si Sila, gayunpaman, ay nanatili malapit sa libingan ng kanyang ina, nag-aalangan na umalis. Nadarama ng pastol ang kanyang pagdududa at ibinubulong na siya ang pinakamalinis sa kanilang lahat. Isa pang kalkuladong pagmamanipula. Umalis na ang grupo. Lumilipas ang mga araw habang tumatahak sila sa kakahuyan at burol, humihinto lamang kapag sumasapit na ang gabi. Ang nahihiya na asawa ay nananatiling isang tagalabas, kumakain mag-isa sa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Isang araw, natitisod sila sa isang abandonadong bahay sa lalim ng kagubatan. Si Sela at ang iba ay papasok sa loob, ginalugad ang isang mundong naiwan. Mga litrato, muebles, at mga fragment ng buhay na hindi nila alam. Ilang sandali, sila ay nabihag, ngunit ang pastol ay bumabagyo. Galit na galit sa kanilang pagsuway, na nagpapaalala sa kanila na maaari lamang silang pumunta kung saan siya pinamumunuan. Nang gabing yun, dahil hindi niya matitinag ang mga imaheng nakita niya, bumalik si Sila sa bahay na mag-isa. Sa loob ay tinitigan niya ang isang kupas na larawan ng pamilya.
Ang isa sa kanyang mga kapatid na babae ng luha ay tahimik, itinaas ang kanyang kwelyo upang ipakita ang mga pasa. Mga markang iniwan ng pastol. Sa sandaling yun, ang mukha ni Silas ay nagsimulang gumuho, napalitan ng mas malamig at mas matigas. Pagsapit ng umaga, nalantad ang kanyang lihim na pagbisita. Ang mga kapatid na babae ay sumisigaw na tinatawag siyang marumi. Siya ay hinayla mula sa grupo at pinalakad kasama ang nahihiya na asawa. Kumpleto na ang dibisyon. Si Sila ay pumasok sa isang bago, mas malungkot na kabanata ng kanyang buhay. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, nagiging mabangis ang panahon, umaatungal ang hangin sa mga puno. Nagtutulak sa grupo na magsiksikan sa ilalim ng tallest na rock formation para masilungan. Sa madilim na katahimikan, sa wakas ay tinanong ni Sila ang nahihiya na asawa tungkol sa kanyang nakaraan. Panay ang boses ng babae, hindi kumikislap ang mga mata. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagkakatapon ay hindi para sa karahasan o pagkakanulo. Ngunit dahil sa matapang na tanungin ang mga salita ng pastol. Ilang taon na ang nakalilipas, nang magkasakit ang ina ni Sila, nakiusap ito sa kanya na hayaan siyang humingi ng tulong. Tumanggi siya, iginiit na. Pananampalataya lamang ang magpapagaling sa kanya, sa halip ang kanyang ina ay nagdusa at namatay sa paghihirap. Ang sandaling iyon ay may nabasag sa loob niya. At sa pagsasalita, siya ay itinapon. Nai-imagine ni Sila ang ibang buhay, ang kanyang sarili sa isang kotse kasama ang kanyang ina, tumatawa, walang mga ritual at kontrol, ngunit hinihila siya pabalik ng katotohanan. Nang gabing yun, napansin niya ang isa sa mga nakababatang babae na buntis na. At isang pagdurog na realisasyon ang tumatagal. Ang buhay na ito ay hindi banal, ito ay isang ikot. Ang mga babae ay nagiging asawa, ang mga asawa ay nagsilang ng higit pang mga anak na babae. At naulit ang lahat, wala siyang gustong bahagi nito. Pagkaraan ng ilang linggo, natapos ang kanyang pagkakatapon nang huminto ang kanyang pagdurugo, ngunit walang ganoong nararamdaman. Ang grupo ay nagtutulak ng mas malalim sa ilang na sinasabing patungo sa pangakong lupain. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na hiyawan sa mga puno. Ang isa sa mga asawa ay nanganak. Siya ay bumagsak, natatakot na manganak sa ligaw, ngunit walang pagpipilian. Makalipas ang ilang oras, dumating ang sanggol, ngunit hindi na muling idinilat ng ina ang kanyang mga mata. Nakahiga siyang walang buhay sa dumi, kalungkutan at galit na alon sa kampo. Ang nahihiya na asawa ay lumingon sa pastol, na iniluwa ang kanyang tunay na pangalan, Michael. Inalis ang kanyang titulo, sinunog niya ang katawan ng babae sa katahimikan. Pinagmamasdan ni Sila ang mga apoy, ang kanyang galit ay nag-aalab na kasing init sa ilalim ng kanyang kalmadong ekspresyon. Kinaumagahan, habang ang grupo ay naghahanda ng lumipat, napansin ni Sila ang nahihiyang asawa na nananatili. Nalaman niya kung bakit. Nais ni Michael na iwanan ng bagong panganak dahil siya ay isang lalaki. Tumanggi ang babae, pinili sa halip na palakihin ang bata. Bago umalis si Sila, hinawakan niya ang kanyang kamay at nagsusumamo sa kanya na lumaya upang wakasan ang buhay na ito para sa kabutihan. Ang marcha ay gumiling sa mga asawa at mga anak na babae. Pagkagutom, at mabigat na pagod hanggang sa bumagsak ang isang babae. Mabilis at brutal ang tugon ni Michael. Pinaghahampas niya ito sa harap nilang lahat. Ang sandaling yun ang huling pagkabali sa pananampalataya ni Sila. Sa paligid niya, ang mga batang babae ay masyadong mahina para magsalita. Masyadong takot na pigilan, ngunit sa kanyang isip, ang desisyon ay nagawa na. Sa wakas ay nakarating sila sa tinatawag ni Michael na lupang pangako. Dinala niya sila sa isang lawa, binabautismuhan ng bawat isa, sinasabing ang tubig ay sagrado. Nang gabing yun, ang hangin sa paligid ng apoy ay nararamdaman. Iba, ang mga asawa ay nakaupo sa katahimikan, ang kanilang mga mata ay malayo mamaya. Ipinatawag si Sila sa tolda ni Michael, inutusan niya itong tanggalin ang kanyang mga tirentas. At ang mga sumunod ay tuluyang nakabasag sa kanya. Kinukuha ng pastol ang hindi sa kanya para kunin, sa madaling araw ang kampo ay magulo. Nagising si Sila sa ingay ng hiyawan na wala na ang bawat asawa. Ang mga anak na babae ay nataranta, naghahanap hanggang sa matagpuan nila si Michael sa gilid ng tubig. Ang kanyang boses ay kalmado, halos kalmado, habang sinasabi niya sa kanila na ang mga asawa ay dinala sa langit para sa kanilang pagsunod. Ang mga anak na babae ay humihingi ng katotohanan at inihatid niya ito ng malamig. Sila na ang mga bagong asawa ngayon, something inside Sila breaks. Sumiklab ang galit at sa sandaling iyon ang mga anak na babae ay lumingon sa kanya. Siya ay nalampasan, nalulupig at binugbog, hindi kalayuan.
Nagpapatrolya ang mga sheriff malapit sa gilid ng kagubatan, doon sila nakagawa ng malungkot na pagtuklas. Ang mga katawan ng mga asawang pinatay ni Michael sa ibang lugar. Ang mga anak na babae ay magkasamang nakatayo sa isang bukas na espasyo sa ilalim ng araw, hindi ito ang lupang pangako na sinabi niya, ngunit ito ay kanila. Salamat sa panunood, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you sa susunod na video.